Hello, Ponlayog po ng ETVN, Emmanuel TV Network. 3 minuto para sa ating pananampalataya. Naniniwala ka ba na ang tinatanggap natin sa komunyon ay tunay na katawan at dugo ni Kristo? Para sa ating mga Katoliko, ang Eukaristiya ang pinakamataas na uri ng pagsamba, na kung saan ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Sa tuwing dinarasal ng pari, nagdiriwang ng misa ang liturhiya ng Eukaristiya, bagamat ang kulay ng tinapay ay hindi nagbabago, ang lasa nito ay hindi nag-iiba, gayon din ang hugis, ito ay tunay na nagiging katawan ni Kristo. Gayon din po ang alak, bagamat hindi nag-iiba ang kulay at lasa, ito ay nagiging dugo ni Kristo. Tinatawag po natin itong transubstantiation. Ang substansya ng tinapay at alak ay nagbabago. Ito ang pagbabago ng halaga ng isang bagay nang hindi nagbabago ang anyo nito. At pagkatapos dasalin ng pari ang liturhiya ng Eukaristiya, kanyang ipahahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Kaya kung ito ay katawan at dugo ni Kristo, dapat lamang natin itong pahalagahan at sambahin. Tayong mga tao ay napakapalad kaysa sa mga anghel. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat hindi lang natin sinasamba si Kristo sa Santissimo Sacramento, kung hindi ating siyang tinatanggap sa banal na komunyon. Tunay ngang tayo ay napakapalad at pinagpala ng lubusan. Tayo po ay manalangin sa banal na Santissimo Sacramento. Panginoong Jesus, ibinigay mo po sa amin ang Eukaristiya upang palagi naming mapagsaluhan ang iyong kabanal-banalang katawan at dugo na siyang magdudulot sa amin ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat sa kalakasan, kagalingan at pag-asang dulot ng aming pagtanggap sa iyong katawan at dugo. Manahan ka po sa aming mga puso upang maisabuhay namin sa araw-araw ang iyong mga salita na mahalin ka at ang aming kapwa-tao. Pinupuri at sinasamba ka namin, o aming manunubos. Amen.